Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong kwentuhan dito sa Makapili TV. Ngayon, itong isyong pag-uusapan natin, itong si dating Senador Trillanes, meron na namang bagong pautot na hindi napapagod na magsampa ng panibagong mga kaso kay Pangulong Duterte, kay Bongo. So, hindi natin maintindihan ano ba yung purpose nito. Pero, siyempre, dahil nga malapit na yung nalalapit na yung eleksyon, so ano 'to, puwede nating sabihin na part 'to talaga ng laro ng mga politiko na gustong bumalik sa politika, especially itong si Trillanes. Eh, alam naman natin na matagal na 'tong wala sa politika. So, nagpaplano 'tong bumalik. So, hindi lang natin at ang ginagamit niyang ano, ang ginagamit niya ritong, kumbaga hagdanan para, alam niyo 'yun, makakuha ng publicity, eh, yung mga Duterte at yung mga kapanalig ni Pangulong Duterte. So, kasama dito si Bongo. So, ngayon, ang ginawa ngayon ni Trillanes, eh, nagsampa na naman po. So, pangatlo na yata 'to, pangatlong kaso na yata 'tong, isinampa niya or pang-apat na 'to, kasama na yung mga kila Banat-Bay. So, kumbaga itong taon na 'to, parang ilang buwan pa lang yata nakakalipas. Medyo nakakaapat na yata o tatlong kaso na itong sinasampa ni ano, ni Trillanes. So ito, may panibago na naman siyang pautot at ito, eh, ano na, ito yung matagal na ano 'to, matagal ng issue 'to, tapos na 'to. Ito, eh, kumbaga nag-hearing na 'to sa Senado, so hindi 'to napatunayan. Senador pa siya ng time na 'to, dinig pinag nag-hearing, nag-conduct na sila ng hearing do'n pero hindi niya napatunayan yung mga bintang niya kay Senator Bongo. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala namang pumbayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po muna natin itong balitang to para may tuloy-tuloy natin yung magiging kwentuhan natin. So, ito po. Naghain ng panibagong reklamong plunder si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at ilang dating opisyal ng Duterte administration. Kaugnayan sa umano'y maanumalyang pagbili ng Philippine Navy ng barko noong 2018. Nakatutok si Salima Refran. Dala ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga dokumentong susuporta sa reklamo. Kita niyo yung papeles na yan. Kung ilang pages yan, ilang libro or basta ilang pages yung mga papeles na yan na babasahin ng prosecutor para tingnan kung magkakaroon ba ng kumbaga kung may basihan ba yung mga reklamo ni Trillanes. So, ang laking ano yan, ang laking abala yan, ang laking oras na gugugulin yan ng prosecutor para tingnan lang kung merong basihan yung mga inirereklamo nito ni Trillanes. So, it takes time yan. Probably mga isang buwan sigurong babasahin niya kasi kailangan maintindihan mo yan eh. So, hindi pwedeng hindi mo iisa-isahin yung mga nakasulat diyan. So, talagang aabutin ng ilang buwan bago magdesisyon yung korte or yung prosecutor para lang malaman kung merong basihan yung isinampang reklamo ni Trillanes na marami nagsasabi na malaking abala yan sa mga korte natin na alam naman natin loaded na yung korte natin sa mga kaso tapos sasamahan pa ng ganito na kahit siguro yung korte alam naman na yung isinampang kaso ni Trillanes yung mga basura. Bakit naging basura? Eh mga dati ng kaso yan eh na hinukay niya uli, isinampa kasi nga hindi naman korte nga naman yung Senado. So, in aid of legislation. Pero ang punto kasi doon, kasama si Trillanes doon sa mga nag-file ng resolution para imbestigahan yung pagbili ng ng barkong pandigma ng Philippine Navy. So, under Duterte administration, bumili sila at yun nga, nagbibintang itong si Trillanes na meron daw anomalya nung binili yung mga barko na yon. So, ang kumbaga ang purpose lang naman ng pagbili nun is para sa AFP modernization program ng
Philippine Navy natin. So alam naman natin yung ating Navy, eh hindi naman kumbaga wala tayong mga brand new na mga pandigmang barko, mga barkong pandigma. Mostly second hand, donation. So tapos maliliit pa. So kaya nga yung ibang bansa, particular yung China, hindi natatakot sa Pilipinas ng mga time na yun kasi nga ano naman yung magiging panlaban natin sa mga barko ng China na mas advanced, mas malalaki, mas malalakas. So kaya yung naging purpose ni Pangulong Duterte nung bumili sila ng dalawang barkong pangdigma sa Korea. Alam ko Korea to eh. Ngayon, hindi nagustuhan ni Trillanes na kumbaga nagpapasikat si Pangulong Duterte. Eh yun nga tinutulan niya at pinalalabas nga niya na mayroong korupsyon. So nagpatawag siya ng ano diyan ng hearing. And eventually hindi naman napatunayan din or wala naman napiga yung Senado pagdating doon at inamin naman din ng Philippine Navy na walang nangyaring korupsyon nung time na yun. So kaya niya isinampa ngayon dito sa korte kasi nga wala siyang nahita sa Senado. So mostly more probably diyan wala ring mangyayari dahil nga kung yung Senado nga na kasama siya na namiga diyan eh wala nga siyang napatunayan. Eh what more kung sa korte. So ang mangyayari lang diyan, talagang nagtatambak lang ng basura si Trillanes sa mga tulad yan, sa dami ba naman ng papeles na yan. Saan itatambak yan ng korte, di ba? So malaking abala, malaking nga lang, wala rin naman magawa yung korte. Siyempre, karapatan naman din ni Trillanes yung magsampa ng kaso. Kahit hanggang 100 kaso, pwede siya mag-file ng kaso dyan. So, hindi naman nila pwedeng pigilan. So, ang mga gagawa lang nila is mainis. Dahil nga sa mga pinagagawa nito ni Trillanes na labag man sa loob nila, eh, kailangan nilang tanggapin. So, pag yan, eh, hindi nabigyan ng probable cause, iiyak-iyak na naman niya si Trillanes at kung ano na naman nasasabihin niyan. Kasi nga, yung ano niya, yung linyahan niya dyan, kaya daw, ngayon niya lang ipinail yan, eh dahil daw, hawak daw ni Pangulong Duterte yung judiciary. Kaya wala raw mangyayari. Kaya hindi daw niya ipinail. Kaya ngayon niya pinapail kasi nga daw itong si Bongbong Marcos, siyempre kaaway nga. Hindi naman totaling kaaway siguro. Siguro sabihin natin may conflict lang sila ni Pangulong Duterte. So iniisip niya na baka paboran siya ni Bongbong Marcos at gamitin ni Bongbong Marcos yung kanyang pwesto para alam niyo yun, umusad yung kaso, diktahan niya yung korte para bigyan ng probable cause, mausig, di ba? So, yun yung, kumbaga, yung ginagamit na technique ni Trillanes. So, sinasabi nga nila parang user, di ba? User. Hindi user na gumagamit, user na manggagamit. So, ginagamit niya ngayon yung issue. Ginagamit niya yung hindi pagkakaunawaan ni Pangulong Duterte at ni Marcos. So, kaya niya ispinal ngayon yung kaso para baka sakali nga naman na bigyan siya ng pabor ni Marcos, eh, umusad itong ipinal niyang kaso. Plunder na kanyang inihain sa Department of Justice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo para sa maanomalya umanong 16 billion peso Navy frigate deal noong 2018. Pinilipit nila yung kamay ng Philippine Navy para lunukin at tanggapin yung mga... So, paano pinilipit yung kamay? Paano ginano niya tapos pinalunok ng bato? Simigaw kayo ng Darna. Itong si Trillanes, mga rin, yung mga linyahan din, wala rin sa hulog no? Na sinasabi niya na binraso raw ni Pangulong Duterte yung Philippine Navy. Eh dadaan naman yan sa mga sa mga sabihin natin yung mga kowa-kowa na ganyan. Yung mga siyempre, may mga safeguard din naman yan bago aprubahan yung pagbili niya. At the same time, nagsalita rin naman yung Philippine Navy dyan na wala nga nangyari na ganung korupsyon. Tapos, ang nag-imbestiga, kasama siya. Wala nga siya nang hitado, wala siya napatunayan doon. Tapos parang ang lakas ng loob niya na sabihin, talagang very confident siya sa sarili niya na na may nangyaring, kumbaga, talagang paninindigan niyang may korupsyon.
pabor dun sa private contractor. At nang pumalag yung Philippine Navy, pinatanggal siya sa pwesto. At naglagay siya ng isang bata niya na opisyal na willing tanggapin yung anomalous na contract na yun. Yun. At dahil dyan, malaki yung dumagdag yung kita ng private contractor at the expense of the Philippine Navy. Mismong si Duterte ang nagsabi na nang himasok siya dun sa kontrata na yan, sa SONA niya sinabi ito, na inutusan niya si Bongo na manghimasok. Kasama ring inireklamo si dating DBM Procurement Service Head Christopher Lau, dating Philippine Navy Chief Admiral Robert M. Pedrad, 7 iba pa, at iba pang mga sangkot na wala pang pagkakakilanlan. Yan si Christopher Lau, bagman niya ni Bongo, no? At siya ang unang humarap dun sa mga Navy officers at tinutulak yun nga yung proposal nung private contractor para baguhin yung mga equipment na ibibigay dun sa Navy. Si Bongo naman, bagman ni Duterte. Panahon ng Administrasyong Aquino nang bumili ang Pilipinas ng 2 frigate o barkong pandigma. Pero ang kontratang yan, inireklamong nabago sa Administrasyong Duterte, partikular sa equipment at mga gamit sa loob ng... Ngayon, naiintindihan nyo na bakit binago ni Pangulong Duterte yung deal na yun sa private contractor. Nanggaling niya sa Pinoy administration. Na alam naman natin na kapag Pinoy administration nanggaling yung project na yan, imposibleng walang corruption na mangyayari diyan. Ang pinaka-example na lang diyan yung mga trend natin eh. 'Di ba? Hanggang ngayon, ang daming trend na binili ng DOTR, ng MRT na hindi naman nagagamit. Nakatambak lang doon sa bodega nila kasi hindi nga compatible dito sa line system natin, ng train system natin, hindi siya compatible. So ipinilit na mabili yan, na bilhin ng gobyerno natin under Pinoy administration. Na ngayon parang basura na lang na nakatambak dun sa bodega na hindi naman napapakinabangan. So yun yung ginawa ni Pangulong Duterte na iniba niya kasi alam niya na mayroong corruption doon. At yung mga ilalagay dun sa loob ng barko ay alam niyang mga despalinghago o yung hindi mapapakinabangan na hindi ikatutuwa ng ating Navy. Kaya ang ginawa ni Pangulong Duterte, pinakialaman niya, sinabi nga niya sa SONA na gusto niya maging maayos yun. So, inatasan niya si Bongo noong time na yon kasi hindi pa senador si Bongo noon. So, special assistant to the president pa lang noon, SAP pa lang si Senator Bongo noong time na yon. So, inutusan niya na siya yung kumbaga mag-handle nung pagbili nung pandigmang barko natin para mas mapakinabangan ng Navy natin. Na ngayon, ini-enjoy na dahil alam ko dumating na yung 2 barko na yan at nagagamit na natin ngayon. At tuwang-tuwa yung mga Navy natin kasi ngayon lang sila nakahawak o ngayon lang sila nakapagmaneho ng ganong klaseng barko na brand new at hindi second hand, hindi donation ng mga pinaglumaan lang ng ibang bansa. So, malayo sa kwento ni Trillanes na binraso, kung anong mga hindi magagandang mga sinasabi niya, bagman daw si Bongo. Hindi nga niya napatunayan sa Senate hearing eh. 'Di ba? Doon may pagkakataon na gisahin niya ng todo kasi hindi naman korte yan na pwedeng mag-object yung inaakusahan niya na itigil yung pagtatanong, itigil yung paglalabas niya ng mga ebidensyang hawak niya. Hindi kagaya sa korte na pwedeng questionin nung inaakusahan yung sinasabi nung nag-aakusa. Kumbaga sa cross-examine ba? Sa korte kasi pwede mag-cross-examine eh. Sa Senado hindi. Talagang pwede mong gisahin yung pinagbibintangan mo. So doon pala makikita nyo, walang kalaban-laban doon yung inaakusahan sila Bongo dahil nga hindi sila makapag-object. Kailangan nilang sagutin lahat ng itatanong, lahat ng ilalabas na ebidensya,
kailangan nilang salagin. Yun lang magagawa nila, salagin, sagutin. Hindi sila pwedeng hindi sumagot at dahil pwede silang i-contempt, ipakulong itong mga senador. So, doon pala makikita nyo na medyo yung kwento ni Trillanes, noong time na yun, kasama pa sila Gordon nun, So, kahit sila Gordon, walang napiga. So, nayayamot kay Trillanes dahil nga parang nagpapansin na lang nung time na yun at ginagamit na lang yung pwesto niya para, alam niyo yun, makapambraso lang, parang mang-inis na lang. Alam naman ng mga senador nung time na yun, wala silang mapipiga. Dapat yung end user, yung branch of service ang masusunod. No? Kung ano yung kailangan nila sa ground, kung ano yung ikabubuti ng mga sundalo natin, yun dapat ang masusunod at hindi yung mga kagustuhan ng mga kontratista at mga korap na opisyal sa kung saan man, ano? Ang akusasyon tinawag ni Senador Go na paulit-ulit at propaganda. Sa investigasyon ng Senado, wala raw umanong nakitang anomalya. Paninira lang umano ito laban sa kanya at sa dating Pangulo. Gayunman, bukas daw siya sa hakbang para tuldukan ang anyay kasinungalingan. Patuloy pang kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni na dating Pangulong Duterte, Lao at Empedrad. Para sa GMA Integrated News, siyempre, si Pangulo Duterte hindi nasasagot dyan. Kasi wala naman siyang dapat ipaliwanag dahil nga nabusisi naman yan. So, tingnan natin. Yun lang naman abangan natin dyan kung ano yung magiging reaction dyan nito ni Trillanes. Kung sakasakaling kung sakasakaling hindi yan mabigyan ng probable cause. So, aabutin niya ng mga ilang buwan. Siguro, baka next year pa lumabas yung magiging resolution dyan dahil sa dami ng papeles na yon. Hindi yan, hindi yan mga madaliin ng prosecution kasi nga, kilala nila itong si Trillanes na kapag hindi nasunod yung gusto niya, mangangagat bigla yan. Tingnan nyo, mag-aakusa yan. Baka pagbintangan din niya yung humawak ng kaso na yan, yung prosecutor na hawak ng yung mga papeles na yan, baka akusahan din niya, pagbintangan niya rin na may kaugnayan sa mga Duterte. Kumbaga sabihin, bata na naman ni Duterte yung mga nag-handle kaya dinismiss yan. So, abangan natin yan sa mga susunod na araw or sa mga susunod na buwan, hindi araw, malamang mga susunod na buwan yan kung bibigyan ba ng probable cause ng prosecution yung mga pautot nito ni Trillanes. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.